that is the best life for the believers. At make sure that you are in that life. Okay? Now, dako tayo sa mensahe natin. I want you to open your Bible in the book of Psalms. Psalm 78. May na-preach na po ako rito, but nais kong basahin yung 18, 19, and 20. Psalm 78. Okay? Verse 18, 19, and 20. Nandyan na ba kayo? Okay? Yung mga nasa bahay, kayo mga nanonood, listen closely because ito'y napakaganda na nais kong itanong ating pag-aralan ngayon. Okay. Sabi sa verse 18, and they tempted God in their heart by asking meat for their lust. Yeah. They speak against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Verse 20, behold, he smote the rock, and the water gushed out, and the streams overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? Okay? Now, that is questions. Ang mensahe natin, pinamagatan ko rin. Nakapag-preach na ako dito, can God furnish a table in the wilderness? Okay? But iibahin ko ngayon as the need arises. Pinamagatan ko itong, can God provide a table in time of disaster? Now, my thoughts in that question is this. I'm putting my place, I'm putting my life, I'm putting myself in that area of disaster. Halimbawa, ikaw, ang pamilya mo, ang nalubog. Tanungin ko kayo muna, nasubukan na ba ninyo na nakaranas ng disaster talaga? O hindi pa? Sino sa inyo nakaranas na sa buhay ninyo, naranasan talaga ninyong disaster, wala ka nang makain, wala kang mabili, talagang as in wala, at ikaw ay walang mainom na tubig. Naranasan na ba yung ganyan? Di pa? Wala pa tayo, no? Wala pa. Ako hindi ko pa naranasan po eh. Hindi ko pa naranasan. Of course, sa Visayas, naranasan naming walang ulam. Pero naranasan din namin kumain ng, may mga panahon ng tagutom, ganyan. Pero may makain pa eh. Makakain ka ng mais. Kahit na mais lang, okay lang. Na may makain ka pang iba. Pero, ini-imagine ko po yung na-flooded ka. Ang bahay mo nasa ganyan pang sitwasyon ngayon, wala kang nasalbang gamit. Ngayon, pupunta ka sa mga kapitbahay mo, ganun din sila. Pag sinabing disaster area, pantay-pantay kayo, pari-pariho kayo. Nangangailangan, magtanungan kayo, walang maibibigay kahit sa nag-aasa kayo ng ibang tutulong. Imagine nyo, ilang araw ka nang hindi nakakain. Ilang araw ka nang hindi nakainom. Hindi mo na pwedeng inumin yung tubig na labak. Tawag ito. Oh. Makasaing kaya sila? Lahat basa. You know what I'm talking about? Kung yan ay fellow believers mo, puntahan nga natin, pakita ko sa inyo, James chapter 4 ba yan? Muna. James chapter 4 muna.
O James chapter 2? Puntahan nga muna natin. Saan yung James? Tingnan nga muna natin. Yan lang ay wala yan sa aking outline But nais kong ipakita ito sa inyo. Okay? James chapter 2. Okay? Nagsimula sa verse number 12 siguro. O verse 14, mag-umpisa. Tingnan po ninyo Ito sabi, what doth it profit, my brethren? Kinakausap niya mga believers. Amen? Amen? Do a man say he hath faith, and have not works, can faith save him? Sabi mo, believers ka na. Sabi mo, saved ka na. Pero hindi mo naman ay papakita na ikaw ay saved sa magitan ng iyong expression ng iyong ginagawa. Maniniwala kaya ang kapwa mo na ikaw saved? If a brother or a sister be naked and destitute of daily food. Now, noong una, hindi ko maintindihan Pero ito pala, yung mga tao na nasa disaster area. Tama, hindi? Ito yung mga taong nasalanta. Ito yung mga taong nawalan ng kabuhayan, walang makain, nabagyo, nawasak ang bahay. Pasalamat kayo, hindi nawasak bahay nyo Amen? Ito sila, nalisan ng bubong, basa lahat, anong magawa mo? Wala ka rin mapaglabahan. Bakit? Kasi sa paligid mo, puro tubig. Puro tubig, kaso lang, malabog. Now, sabi niya, so wala silang maasahan sa malapit sa kanila. Tama, hindi? Anong maasahan nila? Yung mga tao na mga believers na wala sa disaster area. Tama, hindi? Katulad natin. Hello? Natandaan nyo, yan ang laman ng mensahe ko ngayon. Amen? Ano sabi? Okay? Sabi diyan, okay, sa verse number 15, if a brother or a sister be naked, destitute of daily food, talagang walang makain, and one of you say unto them, depart in peace. Pagpalain kayo, mga kapatid ko. Pinagpipray ko kayo dyan sa Cagayan. Pinagpipray ko kayo dyan sa Isabela. Pero wala ka namang sinishare. Wala ka namang binibigay. Maniwala ba sila na ikaw talaga may pag-ibig? Sabi nga, kailangan po ng panalangin. Pero sa panahong ito, hindi na kailangan panalangin lang. Kailangan may panalangin at pagkain. Mag-amen naman kayo kung tama. Amen? Kailangan na ngayon, hindi lang panalangin. Panalangin, may kasamang pera. Amen? Kaya laki-lakihan yung ibibigay nyo. Total, kahit na magbigay pa tayo ng pera, may makain pa tayo dito. Dahil marami tayong mapuntahan Wala tayo sa disaster area, hindi katulad nila na kahit manghingi sila sa kapitbahay, manghingi sila sa kapwa believers, wala silang mahingi. Bakit po? Kasi pari-pariho sila nasa ganung estado. Nasa ganung sitwasyon. Oftentimes we do not feel it because we are not in that area. And we think we're just okay. Pero marami ang hindi okay. Amen? So dapat ma-realize natin, mapunta natin, paano ko ma-realize na ang kanilang sitwasyon? Put yourself in their shoes. Their shoes are labak. Nasa putik. Ikaw, mabuti ka pa Nasa higaan ka pang malambot. Amen? Masarap pa ang kumot mo. Isa na wala ng kumot Basa.
You know what? We are so lucky, we are so privileged, and we need to think of them. Kaya dyan iikot yung mensahe ko ngayon, mga kapatid. Ano pa sabi ng verse? Sabi ng verse, okay, nasaan na tayo? Verse number 16. And one of you say unto them, depart in peace. Be ye warm and filled. Notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body. What doth it profit? Anong pakinabangin? Wala ka namang ibinigay. Wala ka namang sinare na pwede ka namang mag-share. Amen? Even so, faith, if it hath not works, it is dead, being alone. Amen? Therefore, mga kapatid, kinakailangan mayroon tayong magawa, mayroon tayong gawin. Bakit po? Pag wala tayong ginawa, yes, nagpe-pray tayo, pero pag wala tayong practical action na ginagawa, hindi tayo mapaniwalaan, believers tayo. Amen ba? Amen ba? Hindi po pwedeng we are just, sabi nga, we are just doing our life and just don't feel and don't recognize na mayroon tayo, mga kapatiran, na in need by this time. Amen? The mere fact na ang ating mga buhay ay nasa magandang sitwasyon, pasalamat na dapat tayo sa Panginoon. Amen? Oh, now, can God provide a table in the time of disaster? Yes, He can. But He will use. Sino ang kanyang gagamitin? I really believe, ako, ikaw, tayong lahat ang dapat gamitin ng Panginoon. Tama, hindi? Hindi naman ang Panginoon magpaulan ng mana katulad ng dati. Wala nang ganyan. Amen? Hindi po ang Panginoon magpaulan ng mga quails, ng mga pugo para padalaan sila. Wala. Iba na ngayon. Believers na ngayon ang kanyang gagamitin para makatulong sa kapwa believers. Amen? Sino yung mga believers na yan? Yun ang walang hindi nasalanta. Yun ang wala sa disaster area. Tayo yan ng mga mananampalataya. Dapat bawat believers na wala sa disaster area ay dapat makatulong sa abot ng kanilang makakaya ayon sa kanilang pag-ibig at udyok ng kanilang damdamin. Amen ba? Alam niyo, mga kapatid, kung kayo nanonood, mayroon ako nakita doon eh. Nagsi-special number. Ha? Nagsi-special number. Yung kanilang simbahan, may tubig. Kumakanta, may tubig. Oh, pinusyon marami. Mabuti pa to. Kahit na dahil sa disaster, nag-worship. Yung mga Kristiyano na wala sa disaster area ay nakakalimot. Yun, may disaster. Kailangan pa bang disaster bago ka mag-worship? Amen? Hindi dapat. Pero pambihira, kahit na mayroong baha, tuloy ang paglilingkod. Hindi ko lang alam kung born again yun. Sabi ko, kahiya-hiya naman. Kung ito, born again ito, ang mga Baptist, ako, mahiya talaga. Amen? Ang Baptist ay well-rounded, well-taught, ang knowledge ay talagang punong-puno. Pagkatapos makikita ka na paglilingkod mo, paisi-isi ka lang, ay mahiya ka naman. Amen? So, tingnan po natin yan. Importante. Can God provide? He can provide. Yes, He can. Amen? Walang question dyan. Walang question if God, no question, no doubt, He can. Bakit? Wala namang mahirap sa Diyos eh. Amen? Ano sabi sa Genesis chapter 18 verse 14? Is there anything too hard for God? Is anything too hard for the Lord? Wala. Sa time ni Sarah yan eh. Wala. Sabi niya, at the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, Sarah shall have a son. O, di ba? Walang imposible. Walang mahirap sa Diyos. Jeremiah. Ano sabi sa Jeremiah? Jeremiah 30:17. Ano sabi? Okay? Ang sabi doon na ito, as the Lord God
the Lord God. Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy power and strength, stretch out arm, and there is nothing too hard for thee. Wala pong mahirap sa Diyos. Okay? So there is no question dapat. Hindi talaga dapat marapat na question ito. Can God provide a table in the wilderness? Can God provide a table in time of disaster? Can God provide food during time of the disaster? Walang question dyan, He can. Amen? Pero sinong gagamitin? Siyempre, hindi na disaster. Tama, hindi? Amen? Now, the question is not God's ableness. Hindi dapat yan ang question. Can God able? Walang question dapat dyan eh. Powerless ba ang Diyos? O all-powerful God, Almighty God siya? Ito sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8 to 9. And God is, answered already, able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. God is able. Kaya tandaan ninyo, anuman ang makontribute nyo, anuman ang maibibigay natin sa disaster area, kapiranggot lang niya na mayroon kayo. Hello? Huwag niyong iisipin na itong bibigay ko'y napakalaki nito. Hindi. Kapiranggot lang yan. Bakit? God is able eh. God can return it back 100-fold. God is able. Amen? Tatandaan po natin yan. Okay, as it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. So maliwanag mga kapatid, na ang ating gagawin na pagtutulong sa mga kapuspalad na mga kapatiran sa pananampalataya is just a small thing of what we have. Because we are not in the disaster like them. Amen? So, the question, number one, is not God's ableness. Kasi, able naman si God eh. Pangalawa, the question is not God's provision. Can God provide? Hindi dapat yan question eh. Next, the question is not God's supply. Can God supply? Hindi dapat yan ang question eh. The question is not about God's resources. Tanong, yan ba'y marapat itanong? May answer na ang Diyos yan eh. Anong sabi sa Philippians 4:19? But my God shall supply all your needs. Lahat. So yung mga question na yan, hindi dapat itanong. Are you with me? Hindi dapat itanong natin yan. Hindi din dapat itanong yan ng mga nasa disaster area. Because it was already done. It was already answered by God. He can. Yes. Tuloy tayo. The right question to ask is, ito, ang right question na dapat itanong. Do I believe in Him personally? Amen? Do you believe that He can? Do you believe that He is able? Tama, hindi? Ito yung mga tanong, hindi mo itatanong kung kaya ba ng Diyos. Ang itatanong mo dapat sa sarili mo, ikaw, naniniwala ka ba na kaya niyang i-provide? Kaya niyang i-sustain? Kaya niyang i-supply? Tama, hindi? Amen? Do you believe in Him as a family? Naniwala ka ba? Naniwala bang pamilya mo na kayang i-sustain ng Diyos ang mga... Now, ito po sa mga nasa salanta at sa mga hindi man nasalanta. Do we believe that God can supply the needs of our family? Amen?
Ano pa? Do we believe in Him as a church? He can sustain. Amen? Ano pa? Do we believe in Him as a believer? Alam nyo, madali kong sabihin ito kasi wala ako sa disaster area. But I really don't know the feeling. Kaya tinanong ko kanina sa inyo I really don't know the feeling ng mga taong nasa disaster area by this time. Kung they really believe God. Hello? Kung believers ka, nasa disaster area ka, anong gagawin mo? Kung wala pang tulong. You know? Mas mahirap ang kalagayan nila kaysa sa atin. Kasi we don't feel what they feel eh. Kasi hindi tayo nasa lugar nila. Siguro, mararamdaman ko lang yan kung darating na ang disaster sa aking buhay. Pero never before pa na ako nakaranas ng ganun, mga kapatid ko. Ganun din yata kayo. No? At ayaw ko nang mangyari ng ganun. Naman. No? Di ko naman pinapanalangin. Pero alam nyo, we need to really feel by this time na, you know, what if that will happen to me? What if that will happen to my family? Can I really believe God? Hello? Amen? Mahirap kong sukatin, mga kapatid. Pero I'm trying to put myself doon sa kanilang kalagayan. Ilan pa katao, mula nang sila ay binanatan, halimbawa yung kanilang barangay, wala pang nakapasok dahil hindi mapasok dahil sa sobra ang mga hindi ka even ang mga LGUs hindi makapasok. What they will do there? Ano ang gagawin nila? Ngayon iniisip ko. Siguro kung ako nandun sa lugar nilang ganyan, wala nang makain, gutom na ako, kaya ko rin siguro kainin yung dahon. Dahon na lanot-lanot na. Kung may mga saging pa siguro, ang gagawin ko yung saging na nalanot na, babalatan ko ngayon, yung pinakagitna, yun ang kakainin ko. You know, I'm really thinking, mga kapatid, kung ano survival of the fittest ang gagawin. Kaso lang ang matindi kung may anak ka. Ang matindi kung may pamilya mo. Ano? Wala kang pambihira. Can we believe still that there is God? No? Kaya yan po ang itatanong. Hindi po si God ang tanungin Dapat itatanong mo sa sarili mo, maniniwala ka pa ba kung gano'n na ang sitwasyon mo, may Diyos? Kaya pa diyang isustain? Pero alam naman natin, mga kapatid, na kung ikaw'y punong-puno ng salita ng Diyos, kahit nasa panahon ng disaster, you can always say, Lord, hindi mo kami pababayaan. Lord, hindi mo kami papatayin kung wala ka ng purpose sa buhay namin. Tama, hindi? Kung minsan, feeling lang natin na we are in the disaster area, but we are not, physically. Minsan, nasa mind lang. Pero ito, realidad yan sa kanila by this time. Now, pakinggan nyo, Meg, what if yun ay mga mahal mo sa buhay? Anak mo nandun sa disaster area. Sige. Kaya nga, pagkatapos ng bagyo, anong ginagawa natin? Tawag kayo, kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dito? Kamusta kayo dyan? Tama, hindi? Tawag ko sa mga pastor, kawawa kami dito, kawawang bahay na mami, pero hindi ko talaga makikita Dahil wala ako doon. You see? Kaya alam niyo, mga kapatid, ang puso ko'y lumulok. Sabi ko, Lord, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Ganun lang magagawa natin Kaya kailangan talagang we need to do something. Amen? So, if you believe as a believer that God can furnace, then there is no doubt for us because, bakit po? Alam niyo, bago bagyo mga kapatid Iba sa inyo, namili na ng pagkain para just in case man mag-last ng 2, 3, 4 na araw, okay pa rin Tama, hindi? Mayroon pa tayong mapuntahan. Pero kung tayo ay nasa disaster area, wala ka nang mapuntahan. Kung may baha sa lahat, bakit po?
ay, di ka na makatakbo. Saan ka na lang? Sa taas ng bubong. Anong maluto mo doon sa taas ng bubong? Wala. Amen? Bakit po? Nais kong i-recognize nyo ito. Na napakapalad, sobrang palad natin, wala tayo sa disaster area sa oras na to. And we must express that love sa Panginoon para makatulong naman tayo sa iba. The question, can you believe? Can they believe? I really believe some of them believe in God. Hindi pa nawawala ng pag-asa. But they are waiting for God to help. Hindi naman magpadala ang Diyos ng maghulog ng pera. Hindi na rin kailangan nilang pera. Wala din silang mabili, mga kapatid. Ang kailangan nila ay pagkain. No? So the only way to have that is for others to give them the food that they need for just a while. Amen? For just a while. Kaya pag kayo nagbigay, tandaan niyo, pag kayo nagbigay, isipin niyo ito, you are giving to hungry people, believers that do not have the chance to go out because they cannot. At doon mararamdaman mo ang pag-ibig mo para sa kanila. Amen? But still, as a child of God, ito pangako ni God sa atin. Dito ko i-close. Madali lang mensahe natin. Their problem sa panahong ito ay tatlo yan. Tuloy-tuloy mo na. Tatlong problema nila. Kaya nila tinatanong si God, hindi nila tinatanong sarili nila, kasi sa realidad silang may problema. Their heart, anong problema nila? Their heart was not right and steadfast sa Kanya. Verse 37. Ano sabi? Their heart was not right with Him. Neither were they steadfast in His covenant. Yan ang problema. Nitong mga taong itong kini-question, can God? Hindi kaya ng Diyos yan. Ngayon, ganun tayo kasi ganyan. Amen? Hindi kaya ni God i-provide ang lahat sa wilderness. Ganyan. Pero pinatunayan ng Diyos na kaya Na-provide na naman lahat Reklamo lang sila ng reklamo. Anong dahilan? Ang puso nila may problema. Hindi tama. Okay? Ano pa? They provoke and grieve Him. Verse 40. Ano sabi doon? Okay. How oft did they provoke Him in the wilderness? Pero mo, katigasan ng ulo. Ilang beses nilang tinutokso ang Panginoon. Ilang beses sila nagko-complain. Lagi nilang complain sa kanilang sitwasyon. Okay? They grieve Him in the desert. Talagang ginalit ang Diyos. Talagang napuno ang Diyos sa kanila. Kaya ganyan, pag hindi tama ang puso mo talaga, ang hirap ispilingin ng tao pag hindi tama ang puso. Opo. Ang hirap pakisamahan ng isang tao pag hindi tama ang puso. At pag hindi tama ang puso mo, mahirap kang makisama sa kahit kaninong tao. Yun lang yan Last, they turned back ang tempted and limited Him. Yan ang dahilan. Matindi pa lalo. Lagi nilang sinusubok at pinasama ang kalooban ng Diyos at 41 ang sabi diyan, they turned back. And tempted God, unlimited the Holy One of Israel. Talagang sila na mismo ang nagbudyo, kaya naging ganun ang kanilang sitwasyon. Sila na mismo ang gumawa noon Hindi naman si God. Mahirap yung sa sitwasyon mo, i-blame mo kahit sinong tao, pati Diyos, i-blame mo. Na para bagang hindi kaya ng Diyos baguhin sino man. Amen? Tandaan nyo to, walang tao na hindi pwedeng kayang baguhin ni God. Either padalhan ka ni God ng disaster, hanggang ikay sumuko sa Kanya at magbago ka. Yun lang yan
Ngayon, yan ang kanilang problema. Hindi problema ni God yan. Limitation, hindi din problema ni God yun. Problema ng tao yun. Problema ng pananampalataya, pagtitiwala ng tao. Now, last. Conclusion ito. Sa mga mananampalatayang naniniwala sa Diyos, huwag niyong kalimutan ito. Ito dapat ang status natin. Ito dapat ang pananaw natin. Psalms 73:25. Basahin ko ito sa inyo, then we'll close. Whom have I in heaven but thee? Kung dumating na sa punto na wala ka talagang masilungan, wala ka na talagang mapuntahan, Diyos na lang titingnan mo, tingin ka sa taas. Sabi niya, Lord, sino ba? Sa silong ng langit. Sino ba ang pwedeng tumulong sa akin? Sino ba ang pwede kong malapitan? Walang iba kundi ikaw lang eh. Ikaw lang. Ikaw lang akin. Ikaw na lang mana ko. Amen? Whom have I in heaven but thee? There is none upon the earth that I desire besides thee. Wala na. 26. My flesh and my heart faileth, but my God is the strength of my heart and the portion. Kaya ito, pagdating ng disaster, sana huwag kayong huhugot. Yung sabi lang, may hugot. Hindi ko maintindihan kung saan. Yan, pag mga salita ngayon, may hugot yan. Hindi ko alam kung saan ang hugot nang gagaling. Hindi ko mag-gets yung mga millennials natin kasi siguro hindi ako millennials eh. Oo. May hugot. Hindi ko maintindihan kung anong hugot sa statement na ito. Pero ako, ang masasabi ko, ito lang. Dito ako huhugot. Sigurado hindi ako mapapahiya dyan pag yan ang hugot ko. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. For lo, they that are far from thee shall perish, but thou hast destroyed all them that go whoring from thee. Yan, pag lumayo ka. But it is good for me. What? To draw near to God. I put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Yan po ang panghawakan natin. Pag dyan tayo, hindi tayo maano. 23 and 24. Nais kong basahin din po itong verse na ito. Ang sabi doon sa verse 23, tagal 23 and 24. Though he had commanded the clouds from above and opened the doors of heaven, and had rained down manna upon them to eat, and had given them of corn of heaven. Alam niyo yung sinasabi diyan ng Bible? God provided everything. In the wilderness man, in the disaster area man, God can provide. It is a matter only of, do you really believe God? Do you really trust Him? Will you continually trust Him? It's up to you. Pero sa atin po, na mga wala sa disaster area, we have all the privileges. We have all the opportunity to be a channel of God's blessing for them who are less fortunate. I pray that you will be one of God's instrument as His channel. Tumayo tayong lahat. Manalangin tayo. And as we pray, think, hindi ka ba magpapasalamat? Hindi tayo nasalanta. Hindi ka ba magpapasalamat? Wala tayo sa disaster area. Pangalawa, after mo magpasalamat, will you pray, Lord, what can I do? What can I help? Amen? I hope and I pray that you will be burdened to be able to extend a help for somebody who is in need. Amang banal dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami ay binigyan ninyo. Nilagay sa lugar na kung saan hindi inabot ng baha. At mayroon pa rin kaming oportunidad na makatulong rather na kami ang tulungan. Lord, nawa sa oras na ito,
all the members of Conception Bible Baptist Church will realize that you are calling us to be a brother that will not disregard the needs of a brother or a sister who are in need. Bless us, Father, as we have this invitation. Sana, una, magpasalamat kami. Pangalawa, give us that heart and that burden to help. Bless all of us, Lord, sa oras na ito. The altar is open. You come. Can you come and pray? Lord, pasalamat kayo. Mga kabuhayan nyo, hindi nawala. Hindi nawala ang inyong mga ari-arian. Hindi nawala ang inyong kayamanan. Hindi pa nawala. Salamat pa rin. Pagkatapos magpasalamat kay mga kabinataan, pray kayo, Panginoon, anong maitutulong ko? Anong maitutulong po namin? Gagawin ko ang pinaka-the best ko, Lord, para makatulong kahit papaano. Ako, alam ko na kung magkano ang itutulong ko eh. Opo. Nakalaan na yan. Iudyok ni Lord yan. Naudyok na sa akin magkano itutulong ko. Will you do your part? Sa mga bahay, mga membro, maghanda kayo. Sa Saturday, i-announce ko ito. Sa Sunday, i-announce ko ito. By Monday, we will give all out. Hindi kailangan ng clothing, ang kailangan pera. Pag ito napadala ko, whatever ang ating burden, tapos ipadala natin kay Pastor Ray Castañeda, siya nang bahala doon. Siya na ang bahalang mag-distribute, but marami tayong mga kapatiran na nandoon. Kailangan po ng tulong. Pray. Give your heart out sa Panginoon. Be God's instrument. Kayong mga nataga-Cagayan, panalangin lang ina para sa mga loved ones niyo. Alam ko mayroon kayong mga loved ones doon. Nawa, magagawa natin the best natin para po sa kanila. Amang banal, dakilang Diyos, salamat sa mensahe. Gamitin niyo po kami na isang daluyan ng inyong pagpapala. We can be your channel of blessing for others. Lord, lalong-lalo na sa panahon na ito na kung saan ang kalamidad ay sinasuffer pa rin ng marami. Marami pa sa panahon na ito are crying. Lalong-lalo na mga taga-Cagayan, mga taga-Isabela, crying for help. Lord God, I pray na your grace and mercy pa rin will flow. And let it be na walang exempted sa amin, Panginoon. Nawa kami ay magiging channel ninyo. Hindi lang kayo magsasabi, sige, ang iba na lang, kundi kami mismo will take personal burden upon it. At gamitin nyo kami na marami pa, Panginoon, at may magagawa kami para po doon. Kiniklaim namin ito inyong gagawin at bless nyo po ang mga kapatiran who was touched by the message dito man sa church o sa mga bahay man. Tawa, Panginoon, kilusin nyo ang bawat isa and we can just give something for others, Lord, na nagsasuffer ngayon na makatulong kami. Patnubayan nyo kami, i-bless ang aming simbahan. Lord, alam namin na hindi kami kalakihan na simbahan, but nais naming tumulong because hindi lang kami simbahang limitado o simbahang maliit. Simbahan kami may laking puso para sa inyong gawain at para tumulong. Nawa, enlarge more our hearts to help more at magpala kayo sa amin. Patnubayan niyo kami at maluwalhati kayo, O Diyos. Kiniklaim ko na ito inyong gagawin. For this all we pray in Jesus' name, and all the people say, Amen.